Convict Duterte now! Convict! Convict Duterte now! Convict! Convict Duterte now! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Duterte! Duterte panagutin! Bongo at Bato! Bongo at Bato! Arestuhin! Ikulong! Bongo at Bato! Ikulong! Pwede na pong maupo. Ngayong umaga po, para tayong nagkakaroon ng bukang liwayway. The dawn is coming after a long night of impunity, no? Na ginagampanan ng ating ginawa ng dating presidente at ng kanyang mga co-perpetrators. Kaya kami po ay natutuwa na ngayong araw, at least, nakikita po natin na may konting pagtindig na ang araw ng hustisya laban sa mga perpetrators ng crimes against humanity. Hindi pa tindig ang araw, hindi pa tunay na masikat ang araw ng hustisya ngayon, pero at least nakikita na natin. Because of that, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay natutuwa sa mga latest developments na nangyayari sa ICC. At after a long time, halos 10 taon na po ang hinihintay ng marami. 2016 pa ito nangyari. 2026 na ngayon, naghihintay pa rin tayo. Pero finally, next week, at least umusad na yung kaso at magkakaroon ng confirmation of charges. Doon na po magsisimula kapag na-confirm ang charges, papaliwanag po ng mga abogado yan mamaya, magkakaroon na finally ng trial at makikita na natin malinaw ang mga kasalanang nangyari ng panahon ng Duterte administration. Ngayon po makikita natin karamihan sa mga nasangkot na naman a few days ago, mga bagong pangalan na alam naman natin talagang kasama, parang mga daga, no? Na nagtatakbuhan at nagtatago ngayon nang ang araw ay sumisikat na at makikita na talaga ang kanilang mga ginawa. Pero hindi po tayo titigil doon sapagkat ang pananagutan po ng Duterte administration, siya at ang perpetrators niya, ay hindi po matatapos sa ICC yan. Kung makikita niyo, marami pang pangalan na hindi na isama sa ICC. Palagay ko, pinili lang nila yung mga matataas na opisyales. Pero we promise that we will go after them, no? Kahit na hindi sila nasama sa ICC. Sapagkat napakarami po dapat nilang panagutan. So ngayon po, yun po ang ating gusto ko sabihin. Marami po pong maririnig ngayon. Pero salamat sa inyong pagdalo rito at sa ating pagpapadala ng mga tao sa The Hague starting 2 days from now, makikita po natin, we're going with optimism na finally, matatapos na yung impunity ng EJK at ng Tokhang under kay Rodrigo Roa Duterte. Developments dito sa kaso ni Duterte at ng kanyang mga co-perpetrators na gaya na po rin nabanggit ni Atty. Jojo. Kaya po tatawagin ko na po, no? Ni Nery Colmenares at susunod po siya ni Atty. Chrissy Conti po. Magandang umaga sa inyong lahat para dito sa event na kumbaga tawag dito, send off sa mga pupunta sa Hague. General overview lang, mamaya na yung mga detalye nito sa NPC. May matutuloy na ang confirmation of charges hearing na kung saan ay kung sakaling ma-confirm ang charges, di may trial na si President Duterte. Matagal na ito, na-postpone ito last year, September 23, kaya nga medyo hindi kami natunawan nung in-announce ng mga postpone. Kasi 2016 pa pinatay yung mga kaanak, 2025 na, hindi pa nagsisimulang trial, sa ngayon, confirmation ng charges. Pero wala akong nakitang rason para hindi pa ito matuloy at sana naman, dahil napakalakas naman ang kaso, ma-confirm ang charges, bagamat hindi natin alam ang desisyon ng ICC. May expanded, kumbaga, DCC o document containing the charges na inisyu ang prosecution at doon, nilinaw ng prosecution si President Duterte
ay indirect operator sa EJK. Hinggil naman sa kanya itong confirmation of charges essentially, pero ang expanded DCC nagsabi, naglatag talaga siya na nagkaroon ng structure si President Duterte at may common plan para i-implement ito. Yung structure at common plan, hinati sa dalawang periods. Ang first, mayoralty period na kung saan 2011 to 2016. Yung second naman na period, presidente na siya, nahati ulit sa dalawa, murder for the killings doon sa high-value targets at murder and attempted murder doon naman sa killing sa barangay clearance. So basically, 3 counts yung laman ng expanded DCC ng prosecution. Pero sa contextual, sa context na nilatag ng prosecution, sinabi niya doon na may structure, may common plan, at marami silang involved doon, including yung 8 na nabanggit. But technically, siyam yung nabanggit sa DCC, 8 pangalan, may other PNP officials and high-ranking government officials. So yun yung laman doon at maraming sinabi doon sa expanded DCC, pero hindi pa yan malamang tatalakayin sa confirmation of charges kung sakasakali, although pwede namang magkaroon ng issue doon o katanungan doon. Depende na yan sa handling ng prosecution, defense, at ng korte. So basically, yun ang stage ngayon na sa confirmation of charges. Kung ma-confirm ang charges, doon magsisimula ang trial, ang ICC magko-constitute ng panibagong chamber. Yun yung trial chamber mismo na kung saan dito hindi na issue yung confirm ba yan o hindi confirm, kung ang issue dito innocence or guilt ng akusado sa trial na ito. So hopefully magkakaroon na ng desisyon ang confirmation of charges by April of 2026 sana, magkakaroon na ng desisyon ng pre-trial chamber regarding doon sa confirmation of charges, although hindi ibig sabihin yan makalaya agad si President Duterte, ano pa man ang desisyon ng pre-trial chamber. Of course, kami, not only the lawyers, but also the victims are hoping na ma-confirm ang charges para masimulan na ang trial ni President Duterte, the first Asian to be tried in the ICC, at magkaroon na rin ng aninag ang hinahanap na hustisya ng mga kaanak. Maraming salamat. Magandang umaga po. Lahat nakaabang sa February 23, 24, 26, 27. Ibibigay ko po ay counting overview patungkol po doon sa hearing na magaganap. Ang confirmation of charges hearing, sa binigay po ni Atty. Neno, ay ang tanong, ano ba dapat ang saklaw ng kaso? Sa ngayon, ang alam natin, ang kaso niya ay crimes against humanity in the acts of murder. Yung binabanggit po counts 1, 2, 3, ito po ang tatalakayin kung hanggang saan ang saklaw ng kaso. Hindi pa po pag-uusapan kung guilty o hindi guilty si Duterte. Ang presentation ng argumento, ang by turns ay prosecutor, victims at defense. Ganun po yung parang sequence ng pagsasalita. Kaya mula po sa first round ng salitaan, opening statements, prosecution, victims at defense. Submission on the merits, ito po ay ang pagsabi nila ng argumento, prosecution, victims at defense. At closing arguments. Kung mapapansin po sa schedule na inilatag ng ICC na mula February 23 hanggang 27, wala lang may gap sa February 25, ang oras or time allotment ay mas malaki para sa defense. Kasi ito po ang unang beses na maririnig natin sila sa ganitong plataforma na mag-argue. Ang kanila pong mga presentation ay maaari magkaroon at mukhang definitely magkaroon ng presentation of evidence. Magpapakitaan ng ebidensya at kung sakasakali, dahil dati nang pinayagan yung prosecution na mag-upo ng at least 2
witnesses, maaari pong mag-upo ng tao na magte-testify. Ang alanganin lang po dito ay ang ikli ng oras na inalat na para sa presentation para isaalang-alang yung medical na kondisyon ni Duterte. Di umano, mukhang hindi po siya pwedeng umupo for long periods of time, kaya yung sessions, ang iikli, 1 hour muna, break. 1 hour ulit, tapos break. Ang mangyayari nga, sa loob ng isang buong araw, 3 oras lang, total ang pagsasalita, ang hearing mismo. Ang total of about 12 hours over 4 days ang magaganap na hearing. Sa huling araw, February 27, maririnig po natin ang ilang argumento at ilang pananaw patungkol sa detention conditions ni Duterte. Hiniling po nila ito rin at pagandang silipin na rin daw, sabi ng korte, dahil every year naman, nire-review talaga yung detention ng isang akusado. Kung doon po sa detention, ipapaalala ng namin ulit na ayon sa Rome Statute, malinaw po dyan ang batayan kung bakit nakadetine ang isang tao. At merong factors kung bakit papayagan siya o hindi na makalaya temporarily or sa interim release. Yung una, kung siya ba isisipot voluntarily sa mga hearing. Pangalawa, hindi ba niya pakikialaman o sisirain ang proseso o kaya kung sino mang kaloob dito. Pangatlo, kung meron po siyang gagawin na dagdag o ipagpapatuloy ng hearing. So ito po ang posibleng mapag-usapan dun sa last session. Yung schedule po ay nakaplasta may specific na oras. Pero kung may maagang makatapos, i-a-adjust. So sunod-sunod, yung sequence yung importante. Pero kung masusunod po yung schedule, maririnig natin largely yung pong argumento ng defense sa buong araw ng February 26. Ang pauna nga ay prosecution at victims po ang magsasalita. Pero definitely, maririnig na po natin ang argumento ng, or yung initial opening statements ng 3 partido sa February 23. Opening statements po ito. Ito 30 minutes sila. Ang mga biktima po ay may representation sa pamamagitan ng ating common legal representatives for victims na appointed na chamber. 3 po yan. 2 Pilipino at isa po mula sa Office of the Public Counsel for Victims. Sa pamamagitan po ng mga abogado nito, makakapagpaabot ang ating mga biktima. Yan po muna. Alam ko maraming tanong. See you next. Ni Efraim Escudero na pinatay noong 2020, tama po ba? At susundan po siya ni Attorney BJ Topacio, siya po ang anak ng mga pinaslang na NDFP consultants na si Eugenia Magpantay at si Agaton Topacio noong 2020. Sorry, si Efraim Escudero pala, 2017. Ito na po sila. Araw po, ako po si Shira Escudero. Para po sa aming mga pamilya, mahalaga nang masaksihan yung confirmation of charges ni Duterte sa ICC dahil napakatagal na po namin hinintay ito. Para po sa amin, hakbang ito para sa justisya, para itong isang pagsilip sa liwanag, kumbaga, tikto ng light para sa amin na dati napakadilim, pero ngayon ito na nakikita na po namin yung liwanag. At yung liwanag na yun ay kung mawitness po namin ang confirmation of charges ni Duterte. Para po sa akin, gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo ako, totoo kaming mga pamilya, at isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Ibunin mo po kami at isa lamang po ako doon. Ang masaksihan po yung confirmation of charges ni ICC is para po sa akin, pag-witness po ito sa pag-demand ng accountability at pagtindig rin kasama ang mga pamilya na biktima ng drug war niya, mga pamilya na pinagkaitan ng mahabang panahon. To be there is to witness history. That's why
the ICC confirmation of charges is very important to us. Pwede lang po tungkol kay Efrain. Nagsimula po yung laban namin para sa hustisya nung mawala po si Efrain noong 2017. Nag-missing po siya ng 5 days at nakita na lang po siya sa Pampanga. 3 days, third day na po nung kanyang disappearance, nakita siya ng mga pulis doon. Nakabalot ng packaging tape ang ulo, may mga tama ng bala sa ulo. Nakatali din po ang kamay at paa, nakasubsob sa damuhan. Pero yung kamatayan po ni Efrain, hindi po naging katapusan ng lahat, kung hindi naging simula ng laban namin, kasama po ang Rise Up. Masakit man po na paulit-ulit na ikwento sa harap ng maraming tao, sa harap ng media, ang story ni Efrain, pero willing po kami na maranasan yung pain na to ng paulit-ulit if it means getting justice and keeping Efrain's memory alive. Para po sa amin, napakailap po ng hustisya. Sa Pilipinas, broken po ang justice system natin. Hindi po kami pinapansin. Wala pong maayos na investigasyon sa nangyari kay Efrain. Kahit na po nandyan malinaw ang mga ebidensya, deadma pa rin sila. Pero sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Efrain, binabaliktad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Kaming mga pamilya, binabatikos, binabaliktad, pinagtatawanan, ginagawang meme, ina-edit ang mga videos, ang photos. At yung those in power, kung may mga kapangyarihan, minamanipulate po nila ang mga lumalabas sa social media to distort the truth. Sobrang desperado po ang mga pamilya dahil malawak ang culture ng impunity sa Pilipinas. Kaya po sa aming mga pamilya ng biktima, ang ICC confirmation of charges against Duterte ay isang answered prayer. It's like a hope. ICC is like a hope to us. At malinaw na yung ICC, yung proceedings sa ICC, para sa amin, malinaw na hindi dito sa Pilipinas natatapos ang panawagan para sa hustisya. Meron din sila ang mga politiko na lumalabag sa batas ay pwede rin pong managot sa international law. We hope na yung ICC po ay i-review nila ng maayos at maging fair din po sila sa pamilya. At alam din po namin na magiging fair din po sila, hindi lang sa pamilya, kundi pati kay Duterte. Kaya po nananawagan po kami ng hustisya kasi wala pong kahit sinong leader ang above sa batas. Lahat po may pananagutan. And we fight not only for the victims of today. Ayaw na po namin mangyari ito sa mga susunod pang henerasyon. Kaya po, nandito kami tumatayo para sa katotohanan at para sa karapatang pantao. Efrain needs justice. His 2 sons need justice. Meron po siyang mga naulila. And thousands of other families needs justice. Hindi po kami mananahimik, hindi po kami titigil hanggat hindi napapanagot bawat isang may pananagutan at may kinalaman dito sa drug war na ito. Hindi lang po si Duterte, pati po ang iba niya pong mga kasabwat. Napakatagal na po namin nananawagan ng hustisya. 8 taon na po para sa kapatid ko. Ngayon pa po ba kami hihinto? Hindi po kami titigil hanggat hindi sila napapanagot. Hindi rin po nila matatakasan ang kanilang pananagutan. And we believe that someday justice will be served. Si Attorney VJ Topacio, mula sa Grupong Hustisya. Actually, nasabi na lahat ng Shira, no, yung sentimiento ng isang biktima. Ang mahirap sa amin, no, kung titingnan niyo ako, walang piniling tao. Kung baga sabihin na lang natin na
ang mga pinatay nung panahon ni Duterte, hindi lang yung mga biktima ng drug wars, pati yung biktima ng political persecution. No? At total, ito na may send-off, siguro mensahe sa mga pupunta sa dahig, no, na pakisama po yung pangalan ng mga pinaslang, no, ng political persecution at political killings ng panahon ni Rodrigo Duterte. Babanggitin ko ilang pangalan na mga kasama, kaibigan, katrabaho, organisasyon, tulad nila Zara Alvarez, si Randall Echanis, si Attorney Ben Ramos na kasamahan natin mula sa NUPL, si Johnny Portilla ng Bayan Muna, si Randy Malayo na isa rin na NEFP consultant, yung mga biktima ng Bloody Sunday sa Negros, Bloody Sunday Massacre sa Calabarzon, at yung mga Negros killings. Ilan lang po itong mga pangalan na to, no, na kasama sa mga listahan ng walang habas na pinaslang ng nakaraang administrasyon. At tulad nga na sinabi Shira kanina, yung mga kamag-anak tulad ko na isa ring abogado ay patuloy na nananawagan ng hustisya. Bagamat alam namin na sa likod, no, or kapalit ng pananawagan ng hustisya at ng lakas ng loob na humarap sa inyo at manawagan na sumama kayo sa aming panawagan ay katakot-takot na red tagging, katakot-takot na pangbabash, katakot-takot na paninira at kung ano pa. Pero tanggap namin yun dahil ito na lang yung magagawa namin. Ito yung dineprive sa amin, no, nung nakaraang administrasyon na nahusgahan agad yung aming mga mahal sa buhay na hindi nila na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Ako, lagi ko sinasabi, bilang isang abogado, ako'y na-train, no, na dalhin sa korte yung laban. At handa nga akong ipagtanggol yung mga magulang ko nun sa mga kasong gawa-gawa no, na sinampa nila. Ano nga ba? Na-deprive na kami doon. Diba? Pinatay sila, dalawa sa isang gabi. At hanggang ngayon, yun yung alaala at bangungot, matinding bangungot na bumabalot sa akin, sa aking kapatid, sa mga kamag-anak namin, sa mga apo na na-deprive ng kanilang lolo at lola. Ngayon, dagdagan natin yan, i-multiply natin into thousands, millions ang tinamaan, no, ng madugong kampanya ng nakaraang administrasyon, hindi lamang dun sa kumpanya laban sa droga, pero pati na rin dun sa political persecutions. At siguro wag din natin kalimutan yung iba pang mga pangalan na hindi pa na isasama. Okay? Dun sa sinasabing mag-release ng warrant yung ICC o yung arrest intent. Pangalanan natin si Devote Sinas. Nawawala pa rin hanggang ngayon. Naalala natin kung paano magmanyanita to. Manggigigil tayong lahat ng panahon ng pandemya. At kung paano ito mayabang na sinabing patunayan nyo or shut up. O ngayon, nasan siya? Nananahimik. Hanapin natin yung taong yan. May kasalanan yan sa taong bayan. Si Romeo Karamat, na after pa nung panahon ni Duterte, ay patuloy pa rin na na-involve sa maraming issue. Mananagot din yan. At syempre si Lito Patay. Hindi na kailangan introduce talagang isa sa mga instrumento na nagpatupad, no, ng pamamaslang ng panahon ni Duterte. At andito tayo ngayon, umaasa, at nagsasabi na rin na ngayon pa lang, binabati ko na yung taong bayan. Tagumpay na natin ito Sa pananindigan pa lang, dun sa the fact na nakakulong pa lang yung ex-president. Tandaan nyo, mga ordinaryong tao lang tayo. Wala tayong kapangyarihan na tulad ng isang dating pangulo. Wala tayong kapangyarihan ng isang political dynasty. Tayo ay nagsasama-sama dahil nananawagan tayo para sa katotohanan at hustisya. At ngayon pa lang, tagumpay na tayo. At sigurado tayong tulad ng mga Pilipino na humihingi ng mga pasalubong, hihingi natin sa mga attorneys natin at kay Tinay, pasalubong namin sana ma-confirm po yung charges sana. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sheila. 56. Since maupo si Duterte noong 2016, so 10 taon na ho yan, yung grabeng pananalasa ng Duterte, ng rehimeng Duterte sa taong bayan at samot-saring human rights violations na ginawa niya sa mga ordinaryong mamamayan. At sa punto naman po na ito, ay ang Secretary General ng Karapatan. Para po dun sa nakakulong sa rape, Mr. President, President Rodrigo Duterte, we are ready to face you. We have always been ready to face you, but this time, there is certainty that we will see you
in the ICC. Handa na po kaming harapin si Duterte sa February 23, mapanganib, masalimuhot, matagal, yung daan at naging proseso, pero nandito kami at yung mga kaanak ng mga biktima na patuloy na lumalaban. Historic po ang magiging pagdinig dahil sinisignal nito ang panibagong yugto, another phase sa kasaysayan ng ating bansa sa paglaban para sa hustisya at pananagutan. Marami pong mangyayari dito sa bansa at sa Europe sa panahon yan. Para din po malinaw at mailahan ito sa kasama sa media at para ipanawagan din sa publiko. Ngayong Biyernes po, February 20, magkakaroon ng Black Friday protests sa pangunguna po ng Duterte Panagutin at Bagong Alyansang Makabayan. Diyan po sa Katipunan magaganap ang isang protesta at may ilang protest areas din po na magkakasan ng Black Friday protest. Sa February 22, may misa para sa katarungan at katotohanan na pangungunahan ni Bishop Alminasa, 6:30 sa Linggo sa Malate Church. Nananawagan po tayo sa mga biktima na pumunta po ng mas maaga ng alas 5 para po sa mga iba pang pagtitipon bago yung actual na misa. Hiningi din po ng Rise Up na dalhin ng mga kaanak yung kanilang mga kagamitan ng kanilang mga mahal sa buhay para ito ay sama-samang pagnilayan sa araw na yan. Sa 23, dito po sa February 23, magkakaroon po ng Justice Watch sa UP, doon po sa UP College of Law. Pagtitipon po ito ng Duterte Panagutin, Rise Up. Ngunit sa araw na yan, mangyayari din po ang Justice Watch sa iba pang bahagi dito po sa Metro Manila. Magaganap din po ang Justice Watch doon po sa Cebu, sa Northern Luzon, at maging sana sa Mindanao. Yung Justice Watch po, magaganap po ito ng buong linggo sa pangunguna ng Human Rights and People's Empowerment Center. Bahagi rin po sila ng Duterte Panagutin Network doon po sa Mother Ignacia. So, mula 23, 4 p.m. onwards, hanggang 23, 24, 26, and 27, nagaganap po doon ang Youth Watch, no? Yung Justice Watch. So, at sa 28, so, yun po yung magaganap dito sa Manila. Doon po sa Europa, para po sa ating mga kapatid sa na wala sa media na maaaring may papupuntahin mga correspondents doon, magkakaroon po ng press conference sa February 22, linggo po ito, doon po sa The Hague mismo. Sana po maayos namin na magkaroon ng online access para po sa mga nandito sa Pilipinas. February 22 rin, linggo, sa hapon, doon po ulit sa Hague. Nagkakaroon na po ng rally. Mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa unang araw ng pagdinig, umagang-umaga, bago ang confirmation of charges, meron pong rally sa labas ng ICC sa umaga. Sa February 25, komemorasyon ng People Power 1, meron po ulit isang rally sa Den Haag. Yun po sa may Central Station yata to. February 26, may isang bayan. February 28, may press conference po. So, ito po ay week
ng pagkilos, no, para sa katarungan, para sa katotohanan. Nananawagan po kami sa ating mga kababayan na gawing isabit sa kanilang mga bahay, kahit saan po tayo, dito sa Pilipinas, sa labas ng bansa, ang white ribbons para sa hustisya. Bilang tanda ng ating pakikiisa para po doon sa mga biktima at sa sambayan ng Pilipino. Na sa totoo lang, lahat naman tayo naging biktima ng panahon ni Duterte sa iba't ibang draconian policies na pinatupad niya nung siya ay nakaupo bilang Pangulo. Gawin po natin hashtags yung stand with the victims, hashtag stand with the victims, hashtag stand for justice, hashtag Duterte Panagutin. Marami pong salamat doon po sa mga kasama nating nandito napupunta sa Hague. Kita-kita po tayo doon, masyado pong mahal ang mga bagay doon sa lugar na yon at malamig, napakalamig. Pero I'm sure yung kinship po natin para sa hustisya ay may init, no, ng ating pakikiisa at pakikipaglaban para sa katarungan, para po sa katotohanan. Maraming salamat. Sige po, sa punto pong ikaw, Ano trabaho niya? Ay, ano ang affiliation niya? Cellphone technician po siya sa maliit po naming family business cellphone repair shop sa San Pedro, Laguna. Papunta po siya sa shop namin nung nawala po siya, pero hindi na po siya nakabalik. Balik, kaya po nasabi namin drug war ito dahil based na rin po sa pattern ng killing ng war on drugs. I think ilang beses na rin po na-explain namin sa Congress and nila attorney yung iba't ibang pattern po ng drug war killings and kasama po doon yung kay Ephraim. Kumbaga hindi lang po sa Ephraim yung nakaranas ng ganung klaseng pagpatay. And also, yung dalawa pong tao ay may history po sa drugs. Opo, yung nakabalot po yung ulo is, ganun po yung ginagawa, binabalot po nila ng packaging, I think, sa Davao Death Squad. Ganun rin po yung ginagawa nila sa mga pinapasko nila. Wala po siyang karatula, pero yung dalawa pong sakay, yung namatay po, marami pong, may ilan na po siyang record sa police, related din po sa droga, yung isang nakiangkas na hanggang ngayon po ay nasa community pa rin. Malinaw po sa amin yung mga evidences na related po siya sa drug war, pero napakahirap pong i-disclose lahat. Younger po siya, 2 years po yung gap namin ni Ephraim. Salamat po. Malabas naging collateral damage itong si Ephraim. So, may knowledge ka ba doon sa mga kasama niya na nakisakay na, so you said na parang related sa drugs itong nakiangkas sa kanya? Baka pwede lang ma-elaborate yun. Na rin po sa investigator doon sa Pampanga, dahil sa Pampanga po siya nakita. May said evidences na pwedeng mag-link po. And also, nabanggit din po ng police doon na si Ephraim ay exact words, collateral damage din nitong drug war. Sa kanila na po mismo nanggaling. Sheila, other questions po? Meron pa po ba? Sheila, kaya isakay sa kanya? Hindi, so hindi niya kilala yun. Bakit niya pinasakay? Yung dalawa pong angkas ay hindi namin kilala. Hindi siya kilala ng family namin. Pero sa community lang din po sila, bali kapitbahay. Pero dahil madalang din po kami lumalabas, ako po mismo, hindi ko silang dalawa kilala.
Pero malinaw po talaga sa amin na related po sa drugs itong dalawang nakiangkas. And yun nga po dahil nga po kulang din, parang may evidences pero kulang pa po sa parang thorough investigation, parang nagiging malabo siya kahit na malinaw yung ebidensya. Kumbaga, opo. And, ayun nga po. Related po talaga sa drugs itong dalawang umangkas. Ayun po yung malinaw sa amin. Will they be sa procedure? Will they be talking through their lawyers o nandun sila mismo sa court room? Alam mo, marami pong gustong sumama. At marami pong nandun na. Huwag po natin makalimutan na may mga OFW, migrant families, na nabiktima dito, tapos yung kaanak niya doon. Kaya tatawid na lang sila ng border. Gustong sumama, pero pending logistical considerations and everything, hindi pa po siguro namin ma-confirm kung sino-sino, kailan yan, sila lilipad, etc. So marami pong gustong pumunta. Pero ang tagubilin din naman, hindi po kasi sila required na pumunta mismo. Wala pong biktima na bibigyan ng pagkakataon so far, as we heard, na bibigyan ng pagkakataon na magsalita doon. Ang kanilang views and concerns ay padadaan sa common legal representatives for victims. Kung ano't man, ang trato siguro sa mga biktimang gustong pumunta ay part of the public. So, din sa public gallery. Kaya medyo nakakakabalang din yun kasi sa public gallery, doon din nakaupo yung supporter ng mga Duterte. Doon din nakaupo ang sino pa man gusto mag-sign up. Tapos first come, first serve. Yung ibang biktima wala pang passport. Mag-aayos pa. Kaya tingnan natin kung sino po ang makakarating